There was no telling when it's gonna stop. It was just shaking. The whole building was shaking. And I was thinking, was it? It was my last, moment. I thought I was really gonna die. That was really a very awful experience. Walang katulad na karanasan. Ganito inilarawan ni Alzon Glein Flores, isang professional teacher, ang kanyang naranasang pagyanig sa Mandalay, Myanmar nitong Biyernes, March 28. Anya, nasa 4th floor siya ng kanilang school building nang mangyari ang lindol at hindi agad sila nakatakbo palabas dahil sa lakas ng pag-uga ng gusali. We waited till it settled down. We pulled all the students. We brought them to the football pitch, and then just wait in there for safety. We were expecting aftershocks. Another big one hit a few minutes later. Dagdag pa ni Alzon, hindi lamang isang pagyanig ang kanilang naranasan sa Mandalay, kundi dalawang malakas na lindol na sinundan pa ng aftershocks. Kabilang ang Sky Villa sa mga gusaling lubos na nawasak ng lindol kung saan nakatira ang karamihan sa mga Pilipinong guro doon. That Sky Villa, the first 5 floors from the ground to the 5th floor, they all collapsed already on the first earthquake. And then the second one just reinforces the first one, and the whole structure just went down. Isa si Alzon sa mga unang Pilipino nakaalis ng Mandalay at lumikas papuntang Yangon. Ngunit ayon sa kanya, mayroon pa rin mga Pinoy na naiwan sa lugar. Unfortunately for a lot of Filipinos in Mandalay, they need those assistance. They need help. They need to be pulled out from Mandalay, be brought to Yangon, or repatriate back to the Philippines. Aniya, kailangang mas bilisan ng Pilipinas pagdating sa paghahatid ng tulong dahil ilang araw na rin na nakakalipas simula na nangyari ang sakuna. Inilahad nito kung paanong ang mga kapwa OFW sa Myanmar ang gumagawa muna ng mga paraan upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Our Filipino colleagues are the ones doing all the work at the site. Nakaka-proud yung mga Pinoy. Si Sir Rojan, for example, iniikot-ikot lahat yung mga building doon. Andun siya, nakatabi palagi, nakatingin doon sa mga rescuers. And he would go around the city, check all the hospitals to just, see if the bodies found, the survivors. May mga Pinoy doon. Una nang sinabi kahapon ng Department of Foreign Affairs na nakahanda na ang tulong para sa mga Pilipino na naapektuhan ng lindol. So far walang kumukontak sa amin right now, no? Although merong mga kamag-anak ng 4, niyaya namin kayo pumunta dito, kumontak sa amin para tingnan natin anong klaseng assistance may bigyan namin habang hindi pa nahanap yung mga mahal nyo sa buhay. Para kay Alzon, sa kabila na nangyaring malakas na lindol doon, pipiliin niya pa ring manatili sa naturang bansa upang magtrabaho at naghihintay na lamang ng abiso mula sa mga otoridad kung kailan maaaring bumalik sa kanyang tahanan sa Mandalay, Myanmar. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.